Kumusta sa tanan? From Cagayan de Oro o sa tibuok o sa tanang sulok sa mundo nga mabot ni ini nga pagtulunan. Karong gabi na ang atong pagtun-an ay mahitungod sa pananaw ni Apostle Paul sa konsepto about prosperity nga kung saan makita nato, mabasa nato sa 1 Timothy chapter 6 verses 5 to 11 ug 17 to 19. So, uh, sa tanan nga mananaw o makatan-aw pa niini nga live sa Facebook na naway ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Matud pa sa pulong sa Ginoo through Apostle Paul, mao kana ang batasan sa mga tawo nga walay hustong panghunahuna og dili na makahibalo kung unsa ang matarong. Nagahuna-una sila nga maadunahan or masapian sila pinaagi sa ilang pagka-Diyos-non. Verse 6 ng chapter 6 ng 1 Timothy. Hinuon kon ang tao Diyos-non o kontento sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. Verse 7. Ang tinuod sa pagkatao nato dinhi sa kalibutan wala kitay gidala. O kung mamatay kita, wala usab kitay madalagikan sa kalibutan. Verse 8. Busa kung may pagkaon kita o may bisti, makontinto na kita. Apan ang mga tao nga gustong maadunahan mapukan sa mga pagsulay. Malitag sila sa mga walay pulos o daotan nga mga tinguha nga mao ang makapadaot o makadala kanila ngadto sa kalaglagan. Verse 10. Kay kon palabihon nato ang kwarta, magagikan niini ang tanang matang sa kadaotan. Ang uban nga mga tao sa sobra nga tinguha sa kwarta nahimulag na sa pagtuo ug napuno sa kaguol ang ilang kasing-kasing. 11. Apan ikaw isip alagad sa Dios, likay ka ng mga butanga, paning kamuti ang pagkinabuhi nga matarong og Dios nun. Tun-i ang husto nga pagtuo ug paghigugma, magmainantuson ka og magmalumo ngadto sa imong isig katao. Si Lord ang manalangin sa pagkabasa sa iyang pulong. Mao kini ang gisulat ni Apostle Paul ngadto sa iyang spiritual child nga mao si Timothy. Nga kung saan nagapastor sa, kung wala ako masayop, ay sa Efeso sa iyang kapanahonan. So atong tan-awon daghan sa mga kasimbahanan karon ginatudluan sa ilang pastor nga ang kabubuton gyud sa Ginoo sa ilang kinabuhi nga sila daghag kwarta ug mga sapian gayud financially. Mao daw kana ang timailhan nga ang panalangin sa Ginoo anaa kanila. Kini nga mga pastor mo argue pa nga ang Ginoong Hesus sapian daw samtang siya nagkinabuhi ni ining kalibutana. Patsada daw ang balay sa Ginoong Hesus. Pero kung ang Ginoong Hesus mismo ang atong pasultihon pinaagi sa iyang written word, wala kitay makita bisan isa man lang ka bersikulo nga nagaingon nga aduna siya balay. Gani sa gustong musunod kaniya, iya manggiingnan nga wala gyud siya'y panimalay. Asa nato ni mabasa? Sa Lucas chapter 9 verse 57 to 58. Matod pa dinhi ni Dr. Lucas, which is the human author sa the Gospel of Luke. Matod pa dinhi, now it happened as they journeyed on the road that someone said to him, Lord, I will follow you wherever you go. Musunod daw sa kanya kini nga tao bisag asa mo paingon ang Ginoong Hesus. And Jesus said to him, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. So, ang anak sa tao daw, ang foxes dunay bangag nga ilang matawag nga balay, o ang mga langgam sa kapanganuran, dunay mga salag nga ilang nagapagapuyan. Apan siya daw ang anak sa tao, isa sa mga title sa iyang pagkatao, the Son of Man. Siya nga Son of Man, bisad ang iyang ulo na lang, wala siya
maibutangan. Nga ang buti pa sa bot, matod pa sa usa ka Bible scholar ni William Burkett said, as if Christ had said to this fellow who want to follow him, my condition in the world is very poor. Very poor. Pobre kayo daw ang iyang kondisyon sa kalibutan. I have no house of residence that I call my own. The birds of the air have their fixed nest, and the beasts of the earth have their dens and halls. But I have no fixed habitation. Therefore, if you think to follow me for the sake of worldly advantage, you will find yourself greatly disappointed. Sumao na ang interpretation, explanation ni Bible Burkett o William Burkett nga usa ka Bible scholar nga ang atong Ginoong Jesucristo gyud ay dili sapian samtang ania siya din ning kalibutana. Gani ang iyang gipili nga gihimong pamilya ay mga pobre man gyud. Karpintero ang iyang stepfather nga si Joseph o si Mary wala gyud. Sa mga material nga butang wala gid sila. So ewan ko lang kung paano gitan-aw sa mga prosperity preacher nga nakasintro sa kwarta ang kinabuhi sa atong Ginoong Jesucristo samtang ania pa siya sa kalibutan. Therefore, kung ang usa ka tawo mo sunod lang sa Ginoo para i-bless siya financially, ayaw na lang kay ma-disappoint ka niya. Ayaw na lang pag-apply pagka-Kristohanon, makadiskarte ka pa o diskarte sa kinabuhi sigun sa imong gusto. Dahil pag Kristohanon ka, doon ay mga rules nga dapat pagasundon. Munang ingon sa atong Ginoong Jesucristo nga, if you want to follow me as my disciple, deny yourself. So, ibig sabihin, nga kalintan mo ang imong personal nga mga ambisyon. O iuna mo ang ambisyon, ang akong ambisyon, mo imong ibutang sa imong kasing-kasing. Ay hadayon sunod ka nako. Deny yourself. Take up your cross and follow me. Muna, ang giingon sa atong Ginoong Jesucristo sa tanan nga gustong mahimong tinuod nga Kristohanon. Balikon ko, og daghan daw kwarta ang Ginoong Hesus samtang anaa sila sa ministry. Kaya anaa gani siya treasurer nga si Judas Iscariot og wala nila mahibali nga nangupit ba di ay si Judas kwarta nga iyang gikabtan nga wala nila mahibali di daghan gyud daw sila kwarta. Kay matod pa sa John chapter 12 verses 5 to 6, mao ni ang hulagway ni Judas nga nagluib sa atong Ginoong Jesucristo. Siya ang treasurer sa kaban sa ministry sa atong Ginoong Jesucristo. Matod pa din ni Apostle John, the human author sa the Gospel of John, why wasn't kinsa nagistorya ani si Judas iyang kasab-an ang si Maria nga gibuak niya ang ointment nga gipahid niya sa gitrapo niya sa tiil sa atong Ginoong Jesucristo nga mahal kaayo nga pabango. Matod pa ni Judas, why wasn't this ointment sold for 300 denarii and given to the poor? Verse 6, now he said this not because he cared for the poor, but because he was a thief, and having the money box, used to steal what was put into it. So kinsa daw si Judas? Siya ang treasurer. Siya ang gakaput sa box sa ilang panudlanan nga kwarta. Amo na nga matod pa din ni Apostol John, iya ang ginabuhat daw ni Judas ay nangupit, nangawat sa kwarta nga diha sa ilang kaban. So matod pa ni ining prosperity preacher, kung duna kay tulo ka oranges o kuhaan sa isa, kini mahibalaan mo kay duha na lang ang mabilin. Kulbasan ni nga mga pagkuan
pag lipat-lipat sa interpretation bilang example sa Bible. Padayon ko, pero kung daghan ang imong oranges or mga orange nga nakasulod sa basket, dili mo kini mahibalaan kung kuhaan og isa or duha ba ka. In the same way, daghan og kwarta si Sos, kay wala man kuno nila mahibal-i nga nanguha naman di ay si Judas sa maong kwarta. Kung mao kana nga argumento niini nga preacher, gamay ra og kwarta ang Ginoong Hesus. Nga naman, kay mismo si Apostol John nga writer, human writer niini nga gospel sa the Gospel of John, nakahibaluman nga nangawat na si Judas sa ilang kwarta. Og sa si John og si Peter gipangayuan og limos sa mga makalilimos sa templo nga wala sila'y naihatag kay wala sila'y kwarta, pero naa daw sila'y kwarta matod panining prosperity preacher. Naa daw sila'y kwarta pero to ara gibilin sa ilang balay or sa bangko baka. Kuya usab nga argumento. Asa ba ni nahitabo sa Acts chapter 3 verses 2 to 6. Matod pa din as a certain man who was lame from his mother's womb was being cured, whom they laid daily at the door of the temple, which is called Beautiful, to ask gifts for the needy of those who entered into the temple. Verse 3. So dunay ang hulagway din dunay gibutang sila nga lumpo nga nagapanglimos dito sa piltahan sa templo para mahimo nila ning source sa pagpangayo para sa mga nanginhanglan. Verse 3. Seeing Peter and John about to go into the temple, he asked to receive gifts for the needy. Peter, fastening his eyes on him with John, said, "Look at us." Verse 5. He listened to them, expecting to receive something from them. So, gikuha ang atensyon ni Peter, ang atensyon sa makalilimos. Sabi niya, tanawa kami. Verse 5, he listened to them, expected to receive something from them. Akala sa makalilimos nga tagaan siya kwarta sa iyang pagpakilimos. But Peter said, verse 6, silver and gold have I none, but what I have, that I give you, in the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk. So, muning gingon ni Peter nga, kwarta man, wala kami, pero ang akong maihatag kanimo sa pangalan ni Jesus, tindog og lakaw. Og sa dugang panganini nga istorya, nakalakaw ang maong paralitiko or lumpo. Nakalakaw na siya. Nga naglukso-lukso pa siya dahil nalipay siya. Dahil bisag dili kwarta ang gihatag ni Peter and John, pero ang kagalingan sa iyang karamdaman nga dili siya pakalakaw. So, to the prosperity preacher, they said, nga wala man magdala-dala si Peter ug John og kwarta kay to adito sa bangko o sa ilang balay baka gibiyaan nila ang ilang kwarta. Kuya usab nga argumento. Pero kung ang Biblia atong basultihon, mao ni ang gisulti. Silver and gold have I none. So wala gid sila kwarta, mismo ang atong Ginoong Jesucristo. Naa sila'y financial para pangsuporta sa ilang ministry lamang, dili kay sobra-sobra. Matod pa nung na istorya ko sa ka-preacher lagi nga katong asno daw nga gisakyan ni Jesus Christ, kung sa ato pato karon ay murag Rolls Royce na daw to. Grabe, baliktad kaayo nga interpretation. Mao kana nga kung ang simbahan prosperity faith teaching nga gitudlo sa ilang pastor, ang mga Kristohano niya nga simbahan ang ilang panahon gigugol gyud nila sa pagpaasinso sa ilang financial nga aspeto. Mao ba kini ang giingon sa Ginoo sa iyang written word, sa iyang mga tinun-an or sa mga Kristohanon? Mao kini karon ang atong pagatan-ahon dinhi sa 1 Timothy chapter 6 verses 5 to 11. So, kung atong tan-ahon sa
verse 5, matod pa sa ni Apostle Paul, supervised by the Holy Spirit to Timothy. Makita nato din ang verse 5 nga naagyoy mga tao nga nagtuo nga ang pagka Kristohanon, kung mag-Kristohanon sila, paasinsohon sila sa Ginoo financially. Siguro dunay mga tao nga ipaasinso sa Ginoo, pero dili na mao ang priority sa Ginoo. Ang priority sa Ginoo bilang iyang sumusunod sa usa ka Kristohanon, ang priority niya ay ang ilang kalag ay maluwas sa kalayo sa impierno o sila ay makauban nila didto sa lugar nga iyang gihanda sa langit sa tanang matinud-anon kaniya. Muna nga matod pa sa verse 5, mao kana ang batasan sa mga tao nga walay hustong panghunahuna. So ang naghunahuna dahil nga masapian sila kung sila ay makristohanon, wala sila sa hustong panghunahuna. O dili na makahibalo kung unsa ang matarong. Nagahuna-huna sila nga maadunahan sila pinaagi sa ilang pagka-Diyos nun. Grabe, no? Gigamit nila ang Christian nga pagtuo o gigamit nila ang atong Ginoong Jesucristo pangdugang sa ilang idolatry sa ilang kaugalingon para sila masapian, para sila makwartahan. Mali nga motibo dahil ang matod pa sa atong Ginoong Jesucristo, balikon ko, kung gusto mong mahimong Kristohanon, i-deny mo ang imong kaugalingon. Ang imong mga plano nga para sa imong kaugalingon lamang, i-deny mo kini. Mao kanang hulagway nung si Apostol Peter, nag-ingon ng utana ang atong Ginoong Jesucristo nga dahil ang mga tao ay lain-lain ang ilang pananaw kay Jesus Christ, o sa dihang sila na lang nga mga apostles, gipangutanan ni Jesus Christ ang iyang mga apostles nga, who I am sa inyong pananaw, kinsa ba ko sa inyong pagtanaw? O si Peter ang mitubag, mingon siya nga, you are the Son of the living God. So siya daw ang anak sa buhi nga Dios. Usa sa mga title sa atong Ginoong Jesucristo. He is the Son of the living God. O gigamit na sa usa ka simbahan karon para moasinso sila, the Son of the living God. Pero si Peter ang miingon ni Anto, miingon baga ni ang atong Ginoong Jesucristo nga, Peter, dili nagikan sa imong kaugalingon kung dili gikan na sa amahan nga gipadayag sa iyo. Pagabot sa unahan, pipilang lang ka verse, deklara dayon sa atong Ginoong Jesucristo nga muadto siya sa Jerusalem, musafir siya og mamatay siya sa Jerusalem sa pipila lang ka adlaw. Gidala dayon siya ni Peter sa private o matod pa ni Peter, dili ka na pwedeng mahitabo, Ginoo. Gibiyaan namo ang tanan para ka sa pag-uban kanimo. Paano na lang kami? Unsay tubag sa atong Ginoong Jesucristo? Pahawa Satanas ang imong gihuna-huna, dili alang sa Ginoo kung dili sa tao, sa normal nga tao. Muna nga sa pipila lang ka minuto, giingon siya nga, you are the Son of the living God. Pero sa pipila lang sa kapinuto, Satanas na ang tanaw sa iya sa atong Ginoong Jesucristo. Nga naman, kay ang gihuna-huna ni Peter ay ang iyang kaugalingon sa pag-asinso. Munang prosperity mentality si Apostle Peter. Munang girebuke siya sa atong Ginoong Jesucristo. Nga sabi sa atong Ginoong Jesucristo, pahawa diha Satanas. Ang imong gihuna-huna para sa imong kaugalingon nga moasinso ka financially. Ang problema lang dayon, kung magpadato ang leader sa usa ka reliyon, hinay-hinay na niyang tuison ang pulong sa Ginoo para masuportahan ang iyang pagpadato nga pagabuhaton. Or dili ba kaha, mubuhat siyang mga istorya nga magpasikat sa iya isip leader niya nga simbahan, bisag kini dili tinuod. Og diha na dayon mututok ang iyang mga membro sa iya imbis sa Ginoong Hesus. So daghan na atong makita sa TV
sa television or sa media nga mga pastor nga ah, mga prosperity preacher nga makadaot ni noon sa pagtuong tinuod nga Kristohanon dahil sa ilang pagtuis sa pulong sa Ginoo. Ako nagatuo nga ang Ginoo ay nagaprosper sa iyang mga anak dahil once nga ang usa ka tawo mahimong Kristohanon, ah, ang iyang mga bisyo nga mugasto siya og dako, halimbawa sa inom, sa sigarilyo o unsa pa man nga mga bisyo, sugal nga mugasto siya og dako, dili nang kini niya magasto dahil mawala na kana nga bisyo. Og tungod ni ana, kung i-save niya to ang iyang panggasto dito sa iyang bisyo, mahimo na kang kwarta o makapalit na sa unsa mang paliton niya sa iyang pamilya. Muasinso gyud ang usa ka Kristohanon logically dahil sa iyang lifestyle na dayon og anaa pa ang panalangin sa atong Ginoong Dios nga matud pa niya, unahan ninyo ang Ginoo o unahan ninyo ako og ang akong pagkamatarong og ang tanan ninyong gipanginahanglan ay ihatag ko kaninyo. So kini nga mga panghitabo makita nato sa religious history o sa existing nga mga kulto o reliyon karon sa atong kapanahonan. Og dili kita dapat maguban-uban ini nga mga klase sa mga tao kay for sure basig ma-influence, for sure ma-influensyan kita. Labi na kung ang tudlo sa mga leader ay ingon ni ana, ma-focus dayon ang atong kasing-kasing sa pangwarta na. Pangwarta na dayon. Dili na gyud ang Ginoo. Og malinaw sa mga motibo dayon. Mahimong ang motibo mo ay pangwarta na gyud. Kay na siksik sa imong mindset nga ikaw ay padatuon sa Ginoo. So para padatuon ka sa Ginoo, maningkamot kang madato. Dili daw tan ang madato. Basta ang Ginoo mismo musunod ka lang sa iyang kagustuhan. Ang paghatag usab na ay gisaan sa Ginoo about tithes and offering nga suportahan ang iyang simbahan, magahatag ang mga Kristohanon sa iyang simbahan dahil para gamiton nini sa iyang simbahan para padayon kining molambo. Pero kung ang imong paghatag dahil ang pangako dito sa atong Ginoo nga kung muhatag kita ay buksan niya ang iyang durungawan sa kalangitan ug ibuhos ang masaganang panalangin sa tawo nga nagahatag. O ang uban naman ang ilang motibo muhatag sila para daghag panalangin. Mali nga motibo gihapon. Ang paghatag nato sa atong Ginoong Dios through His Church ay tungod kay kini ay gisugo niya bilang matinud-anon nga Kristohanon nagasunod kita sa gisugo sa atong Ginoong Dios. Muna nga ang tinuod nga Kristohanon nagahatag sa iyang tithes o napagi-offering sa simbahan. Kay dili man na kuhaon tanan ni pastor kung dili depende sa napag-usapan sa leader kung magkano ang allowance sa pastor nga nanguna ni ana nga simbahan o guban pang mga galastosin sa balay simbahan o sa simbahan mismo. So, unsa ba ang tinuod nga prosperity according to the eyes of Apostle Paul? O according sa mga mata sa atong Ginoong Dios? Unang-una, pag ikaw ay Diyos nun og dunay contentment sa imong pagkatao, labaw pa na sa adunahan ka. Matod pa sa pulong sa Ginoo, labaw pa na sa Diyos nun ka. 1 Timothy chapter 6 verse 6, muni ang giingon, Hinoon kon ang tao Diyos nun og kontento sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. Ibig sabihin, dili lang kay adunahan siya financially, kung dili labaw pa siya sa financially nga adunahan sa kalibutanon nga pananaw. Nganuman, dili gid siya magkulang kay mauna ang pangako sa atong Ginoong Dios. Lahi ang panginahanglan, lahi ang desire. Lahi ang needs, lahi ang imong mga desire lang nga usay dili nimo panginahanglan. So, balikon ko, pag ikaw ay Diyos nun o dunay kontento sa kinabuhi, labaw ka pa sa sapian. Munang giingon sa atong Ginoong Dios. Hinoon kon ang tao Diyos nun o kontento sa iyang kahimtang, labaw pa siya sa adunahan. Labaw pa siya sa sapian.
Kung ang usa ka tawo nga wala pa ma-born again, imong pangutan-on kung unsa ang iyang pananaw sa prosperity. Sigurado nga ang iyang itubag kanimo mao nga daghag kwarta mao na iyang pananaw sa prosperity. Successful, daghag kwarta. Or materially stable siya sa iyang kinabuhi, sa iyang financial. Kini nga definition ay normal nga mindset sa mga tawo nga wala pa espiritu sa Ginoo. Og unsa ang pahimangno niini nga klase nga mga tao sa written word of God? Matud pa ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Philippians, sa Filipos. Muni ang pahimangno sa mga tao nga giuna nila ang kwarta kaysa atong Ginoong Dios. Philippians chapter 3 verses 18 to 19. Mao ni ang giingon, "For there are many of whom I have often told you," matod pa ni Apostol Paul, "and now tell you even with tears, who are living in the enmity to the cross of the Christ." So, daghang mga tao daw nga nagapuyo nga kalaban sa cross sa atong Ginoong Kristo. Kalaban siya sa definition sa atong Ginoong Kristo bilang isa ka Kristohano na take up your cross and follow me. Sumatod pa din and now till you even wait tears bisag sa iyang mga luha pa nagaluha si Apostol Paul samtang siya ay nagasultin ini, who are living in enmity to the cross of the Christ. Verse 19, "The end of such men is ruin." Ang katapusan daw nining mga tawhana ay ma-destroy sila, ruin, maguba ang ilang kinabuhi. "For their appetites are their God." Ang ilang tiyan daw mao ang ilang Dios. Daghang mga tao nga ang ilang Dios ay ang ilang tiyan, wala nay panahon sa espiritual nga mga butang dahil busy sa pagpaningkamot sa pagkaon. Matod pa sa atong Ginoong Kristo, gitudluan niya ang iyang mga disciples, kita nga mga Kristohanon, about our daily needs, daily nga pagkaon, daily food. "Give us this day our daily bread." Kada adlaw nato pangayoon ang atong pagkaon sa kada adlaw. Dili kay mag-imbak kita nga pagkaon. Mas maayo kung tagaan kita sa atong Ginoong Dios og daghang kwarta makaimbak kita. Pero kanang kwarta nga anaa kanato ay dili lang para sa ato kung dili para usab sa mga nanginahanglan, para makatabang kita sa mga tao nga nanginahanglan o sa simbahan baka. Mato pa, padayon ko, "The end of such men is ruin, for their appetites are their God. And the glory in their shame, for their minds are given up to earthly things." Ang ilang panghuna-huna anaa kanunay sa mga butang kalibutanon. Ang ilang mga panghuna-huna anaa kanunay sa ilang mga panginahanglan para sa ilang physical nga lawas. Mao na nga unsay sangputan ini mga tawhana, maguba ang ilang kinabuhi. Kagi ka Dios nila ang ilang panginahanglan. Muna ang giingon ni Jesus Christ nga ayaw pagwori sa imong mga panginahanglan dahil ang imong amahan nga to sa langit ihatagi ka na nila niya kanimo. Og kining mga tawhana walay kontento sa kinabuhi. Matod pa ni Apostol Paul, bisan kining mga tawhana gahimuon nilang financial gain ang relihiyon o pagka-Diyos nun. Pero kung Diyos nun lang ang usa ka tawo og dunay kontento sa kinabuhi, dako pagyud kini kaayuhan sa iya og labaw pa siya sa sapian. Mauna ang giingon sa pulong sa Ginoo, labaw pa siya sa sapian. Kung Diyos nun siya, plus contentment equals prosperity and success. Balikon ko lang ang gingon sa atong Ginoong Diyos through Joshua chapter 1 verse 8. "This book of the law, kining pulong sa Ginoo, shall not depart from your mouth." Ayaw yod o ipalayo kini sa imong pagkatao. "You shall meditate on it day and night." Kinahanglan pagatun-an kini adlaw o gabi, so that you may be careful to do everything written in it, para matuman mo ang tanang nakasulat ni ini. Then ay hanadayon prosperous and successful. Then you will be prosperous and successful.
Ang tinuod nga prosperity o success nga ma-achieve sa usa ka tawo ay pinaagi lamang ayon lamang sa written word of God. Ang atong roles ay ang written word of God. Na ay mga milyonaryo, na ay mga bilyonaryo, kung wala silang musunod sa written word of God, sa atong Ginoo, ay ang ilang pagkasapian ay kutubra nining kalibutana. Dahil matod pa sa atong Ginoong Kristo, kung unsay imong itanom, mausab ka na ang imong anihon. Kung ang usa ka government officials, politiko, ay masipag kaayong mangurakot, mga milyonaryo, nahimong mga milyonaryo, multi-billionaire tungod sa korupsyon, sa kwarta, sa gobyerno, kaban ng bayan, siguradong muasinsugid sila financially. Pero pag-atubang nila sa Ginoo, dili lamang sa pag-atubang sa Ginoo, sa ilang prosperity nga financial nga nahiaguman, daghan gyapon ang mga problema. Makita na nato karon dinhi sa media, labi na sa mga government nga mga makita nato sa Facebook o YouTube, makita nato nga grabe ang ilang mga kini nga mga congressman, grabe ang ilang mga kwarta, ilang mga gamit, pero daghan sad sila problema. Labaw na pag-atubang nila sa Ginoo, tuokon gid sila sa Ginoo. Looy kay sila dahil ang ilang mindset ay nakatutok sa kwarta lamang. Sumuna lagi nga kung Diyos noon siya plus contentment equals prosperity or success. Don't let riches or the pursuit of riches hinder your pursuit of Jesus. Ang insaktong hulagway sa Diyos noon mao ang batasang dunay pagkakontento. Matod pa sa Matthew chapter 13 verse 22, dinhi gihulagway sa Ginoo last night masiguro na kuha ko ni nga passage, na apil ko ni nga passage. Dinhi gihulagway sa Ginoo nga ang iyang pulong ay gisabwag or gitudlo sa mga tao, sa tanang mga tao. Klase-klase ang mga tao nga lahi-lahi ang ilang response sa ilang nadungog nga pulong sa Ginoo. O kining ikatulong nga response sa tao muni akong gikuha matod pa din sa Matthew chapter 13 verse 22. Og ang binhi nga nahulog sa dapit sa mga tunokon nga sagbot sa mga tao nga nakadungog sa mensahe sa Dios. Apan ang mga kabalaka bahin ning kinabuhi mo nang gibawal sa atong Ginoong Kristo nga ayaw pag-worry sa imong panginahanglan dahil ana ang provision sa Ginoo. Pero dinhi matod pa dinhi, apan ang mga kabalaka bahin sa bahay na ining kinabuhi ug ang gugma alang sa mga bahandi mi patigbabaw kay sa mensahe og dili sila makapamunga. Sa English ni, ang gugma daw sa salapi, sa wealth, ay mituok sa pulong sa Ginoo mo nang dilig pa ka padayon ang pulong sa Ginoo o walay resulta ang ilang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Kumusta ka? Kinsay giingnan ani na ay mga Kristohanon nga lahi ang value sa ilang kinabuhi, dili value sa atong Ginoong Kristo. Na ay mga Kristohanon nga naimpluwensyahan sa mga kalibutanon nga nakafocus sa material nga mga butang tungod usab sa tudlo sa ilang mga pastor nga sentro ang kwarta sa ilang kinabuhi dahil mauna ang gusto sa atong Ginoo. Dili dautan ang masapian, pero kung ang pagkasapian ay makapahiwalay na, makadaot na sa imong pagtuo sa Ginoo, luoy ka ika. Mayo pagdili ka lang musunod sa Kristohanon kay sa imong negosyo, pwede ka makapanglimbong, pwede ka makadiskarte sa imong gusto, masapian ka. Pero sa Kristohanon, daghag bawal sa mga business o sa mga trabaho nga dili mo pa kaya, di mo pwedeng buhaton. Muna nga ang kabalaka bahin ning kinabuhi ug ang gugma alang sa bahandi nagatuok sa pulong sa Ginoo nga iyang nadunggan busa wala siya magpadayon o wala makapamunga ang pulong sa Ginoo sa iyang pagkatao. Maigsoon din hilang mo nang kita kutob kay
mas maayo ang mubo-mubo lang nga kuan dili kay taas nga pagtuon sa pulong sa Ginoo dahil ah, for sure pag taas na kayo ang pagtuon ay wala na nangalimta na o kung ano'y natun-an. May itong mubo kay bisag mubo ra kung naay natun-an ay dili kay niya malimtan. Munang gingon nga hinay-hinay lang basta kanunay. Bigla naman pero muhunong dayon kay wala na. So hinay-hinay lang ta mga igsoon og ugma sa sunod og mga gabi magpadayon na usab kita sa pagtuon sa pulong sa Ginoo nga anaa nahisulat sa Bible. So sa tanan nga nagatan-aw niini nga pagtulunan ang Ginoo ang manalangin kaninyo. Kung dunay mga nagmasakiton sa inyong panimalay, kita mag-ampo. Father God, sa pangalan ni Jesus, panalangin ni Ginoo ang tanan nga nagatan-aw ni ini o Lord God nga pagtulunan Panginoon og magatan-aw Panginoon. I pray Father God, hindi maiksi ang iyong mga kamay para abutin Ginoo kung dunay mga sakiton o Lord God sa mga kaigsuunan Ginoo nga nagatan-aw ni ini o Lord God. Touch their physical bodies o Lord God. O ibadaloy mo po Ginoo ang imong kagalingan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' mighty name. Na madawat. Taga-islag milagro Ginoo. Taga-islag panalangin o Lord God through the healing of their bodies Panginoon. On sa mga part sa ilang body na malfunction o Lord God, I pray sa pangalan ni Jesus nga ma-restore kini sa normal o mag-function sa maayos sa normal Ginoo. Salamat Amahan. Salamat o Diyos sa imong kagalingan nga gihatag mo Lord God sa mga tao, O Lord God, nga uban ka na ako nag-aampo usab Ginoo. Salamat Amahan, in Jesus' mighty name. Amen. And the Lord will bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ug ang tanang mga anak sa Dios magaingong. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan. Oy.